Ito ang 16 na taong gulang, na si Jacqueline Nunes. Noong 2023 ay nakatagpo siya ng isang hindi inaasahan na trahedya, sa kamay ng isang tao, na pinagkakatiwalaan ng kanyang buong pamilya. Si Jacqueline Nunes o Jackie, ay ipinanganak noong October 28, 2006 sa Provo, Utah, kina Rene at Irma Nunes. Si Jackie ay sobrang malapit sa kanyang mga magulang, ngunit pati na rin sa kanyang mga kapatid na si Mayuni, at Rosa, ang kanyang kapatid na si Jonathan, at ang kanyang pamangkin na si Camila. Sa lahat ng nakakakilala sa kanila, sila ang pangunahing malaking masayang pamilya. Si Jackie ang nakababatang kapatid na babae, at siya ang pinaka-energetic sa grupo. Noong 2023, siya ay isang sophomore sa Piot High School. Ang kanyang pinakamalaking hilig ay sports, siya ay isang atleta at kasali sa volleyball, basketball, softball, cross-country running at track and field. Sabi ng kanyang pamilya, siya ay isang sinag ng araw, sa buhay ng lahat. Sa pagtatapos ng October 2022 ipinagdiwang ni Jackie ang kanyang ika-16 na kaarawan, naroon ang kanyang buong pamilya, at gayon din ang kanyang kasintahang si Francesco, at ang kanyang matalik na kaibigan mula sa paaralan. Ang lahat ay parang isang pamilya, na nagtatawanan at masayang naglalaro hanggang sa gabi. Nang mawala siya ng walang bakas, noong January 8, 2023, nataranta ang kanyang pamilya, dahil hindi ito ang gawain niya. Dahil palagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kapatid na babae, o sa kanyang mga kaibigan. Ang paghahanap kay Jackie ay hindi nagtagal, dahil nang ang kanyang pamilya, ay naghahanda ng tumawag sa telepono, ang Emergency Services Quake County Sheriff's Office, ay tumutugon na, sa isang ulat ng mga putok ng baril, sa Dock Spring Road. Mga 4 na milya ang layo mula sa Circleville, bandang 10:00 ng gabing iyon, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ng isang dalagita, sa gilid ng isang maruming kalsada, na itinapon na parang papat. Sa isang komunidad na kasing liit ng Junction, mabilis ang pagkalat ng balita. Sa pagtatapos ng January 8, alam na ng lahat, na wala na si Jackie, at ang lahat ay nasa state of shock. Nabigla ang pamilya ni Jackie, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mayuni, ang tanging nakakausap ng pulis. Gayunpaman, nanginginig ang kanyang boses, halos hindi niya mapigilan ang pag-iyak, at ramdam niya ang labis na pagdurusa, at ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha sa kamera. Sinabi niya, na ito ay hindi niya lubos maisip, kahit kailan, kahit sa 1,000,000 pagkakataon. May isa pang nakakagulat na impormasyon, para sa pamilya ni Jackie, at sa lahat. Sa kanyang paaralan, 1 oras lamang matapos siyang mahanap, natagpuan ng sheriff ang pumatay. Si Francisco Daniel Aguilar, ay boyfriend ni Jackie, at kaklase niya. Gayunpaman, natagpuan siya ng mga detective na tumatakas mula sa pinangyarihan ng krimen, at hindi siya lumaban sa pag-aresto. Ang pamilyang Nunes, ay hindi makapaniwala, tungkol sa buong pangyayari. Matagal na nilang kilala si Francisco, hindi lang malinaw kung gaano na sila katagal nagdi-date ni Jackie. Ngunit kilala niya ang pamilya, dahil regular siyang bumibisita sa bahay ni Jackie, at ang lahat ay nakikita siya, bilang isang mabuting tao. Nakakasakit ng damdamin at nakakabahala, na maaaring itago ng isang tao ang kanilang mga psychopathic impulses, kahit nasa edad na 17. 1 linggo pagkatapos ng kamatayan ni Jackie, isang mas madilim na kwento ang mabubunyag. Noong gabi ng ika-8 ng Enero, kasama ni Jackie ang isang kaibigan, nang nag-away sila ni Francisco. Tumakas si Jackie mula sa sasakyan ni Francisco, nang ilabas niya ang kanyang baril, at pinaputukan ang kanyang binti, at nabasag ang kanyang femur bone. Sa ulat ng mga pulis, nagpaputok si Aguilar ng maraming beses, sa labas ng sasakyan, na minamaneho ng kaibigan ni Nunes. Habang tinatangkal ni Nunes na abutin ito, nabasag ang bintana sa gilid ng passenger, at tinamaan ang passenger side ng sasakyan. Ayon sa report, ang kaibigan ni Nunes ay nagmaneho papalayo, para sa kanyang kaligtasan, matapos barilin ng maraming beses. Ang kaibigan ni Jackie ay natakot para sa kanyang buhay, iniwan si Jackie na walang magawa sa lupa. Lumapit si Francisco sa kanya, at tinignan siya ng ilang segundo. Maaaring iniisip niya, na tumawag ng ambulansya, dahil kung iisipin, ito'y kanyang kasintahan. Ngunit muling itinaas ni Francisco ang kanyang baril, at binaril ang kanyang ulo.
Hindi nahiya si Francisco na magtapat sa mga detective. Nagtapat pa siya sa isa niyang kaibigan. Siguro, ay nagyabang pa ito. Masakit isipin pero hanggang ngayon, hindi pa natin alam ang totoong motibo niya. Isipin natin, kung gaano kahirap sa pamilya ni Jackie, na hindi nila alam, kung bakit kinuha ng masamang taong ito, ang kanilang mahal sa buhay. Marahil ay wala itong pagkakaiba, ngunit ang katotohanan sa buong kwento, ay maaaring magdulot ng kaunting paghilom sa kanilang isipan. Isinulat ng pamilyang Nunes sa kanyang obituary, gustong-gusto niyang maalala, bilang isang magaan ang loob, nakakatawa, maalaga, matalino, matapang na malakas na babae. Inihimlay si Jackie, noong January 16, sa Inex City Cemetery. Ang Piot High School, ay ipinagpaliban ang mga kaganapan sa linggong iyon, at kinansela ang mga extracurricular na aktibidad. Sumulat sila sa Facebook na ang lahat ay nasa high school ngayon, nag-aalok ng mga serbisyo at nakikipagtulungan sa mga mag-aaral, upang subukan at maunawaan, ang pagkawala ng kanilang kaklase, at kaibigan. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, kung tutuusin, isa ito sa pinakamasakit na mararanasan ng isang tao. Ngunit ang mawala sila ng napakabata, at sa ganoong brutal na paraan, nang walang pagkakataong magpaalam, ay mahirap isipin, kung paano magpapatuloy ang pamilya ni Jackie, mula sa hindi masabi na krimen na ito. Sa ngayon, si Francisco ay hinatulan bilang isang may sapat na gulang, malamang na siya ay magtatapos, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, sa likod ng kulungan, kung mahahatulan siya ng first degree murder. Pero kailanman, ay hindi na maibabalik si Jackie. Ang talagang nakakabahala, ay hindi ito ang una o huling kaso, ng ganitong uri sa Utah. Si Lily Controy ay isang 17 taong gulang, na nag-aaral sa high school sa Springville, Utah. Noong May 2022, ang kanyang 19 na taong gulang na kasintahan, na si Masao Kanga, ay tinutukan ang kanyang ulo, at pinaputukan. Pagkatapos, ay kinuha din niya ang kanyang sariling buhay. Nagulat ang lahat, dahil nakaligtas siya sa pagbaril, pero sa pamamagitan ng life support, gayunpaman, ito ay isang napakahaba na 3 araw, para sa kanyang pamilya. Dahil hindi siya gumaling mula sa pagkawala ng malay. Kaya noong May 21, inalis na ang suporta sa kanya upang mabuhay, at ang kanyang mga organs ay ibinigay sa iba, na mas nangangailangan. Ngunit nalaman ng mga detective, isang gabi lamang bago ang insidente, si Lily ay nakipaghiwalay kay Masao, ang kanyang marupok na ego, ay hindi nakayanan ang kabigoan. Kung hindi siya mapasa kanya, ay walang sino man ang magmamay-ari. Nagdesisyon din siya na wakasan ang sarili niyang buhay. Kung gaano ito kahirap, ay ito rin ang isang madaling paraan, para makatakas siya, at hindi na siya haharap sa anumang legal na paraan, para sa kanyang mga aksyon. Noong 2023, isa pang binatilyo ang binawian ng buhay, sa nakababahalang paraan sa Utah, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa karahasan ng baril. Ang 18 taong gulang na si Taylor Goodridge, ay namatay sa isang magagamot na kondisyon. Nitong nakaraang Disyembre, sa isang boarding school, para sa mga kabataang may problema, na tinatawag na Diamond Ranch Academy, sa Hurricane. Ang kanyang ama ay nagdemanda ngayon sa paaralan, dahil sa pagpapabaya sa kalusugan. Isa lang ito sa daan-daang demanda, laban sa mga ganitong uri ng pasilidad dito sa Utah. Si Taylor ay isang estudyante sa isang therapeutic boarding school, na tinatawag na Diamond Ranch Academy. Sa madaling salita, ang akademya ay isang paaralan para sa mga pasaway na kabataan, na may mga isyu tulad ng mahinang pamamahala sa galit, pangunahing depression disorder, at mga kapansanan sa pag-aaral. Hanggang sa taong iyon, nag-aral si Taylor sa isang regular na paaralan, ngunit nakipaglaban siya sa mga emosyonal na isyu. At inirerekomenda ng kanyang tagapayo, ang Diamond Ranch Academy. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang tagapayo, hiniling ni Taylor sa kanyang ama, na ipadala siya sa boarding school, kahit 1 taon. Ngunit habang mayroon silang mga therapist na dapat gamutin, ang patuloy na mga isyu sa pag-iisip ng teenager, tila hindi nila pinapansin, ang mga pisikal na isyu sa medikal, nang lumitaw sila, nagsimula ng sumama, ang pakiramdam ni Taylor. Noong October 2022, nagkaroon siya ng pananakit ng tiyan, at pagkatapos ay nagsimula na siyang sumuka, ngunit walang pakialam ang paaralan, gaano man ka-grave ang kanyang kalusugan.
Ang kanyang ulat sa autopsy ay nagsasabi na si Taylor ay nagdusa mula sa peritoneus. Ito ay isang impeksyon ng tisyo ng tiyan na kung hindi ginagamot, ito ay humahantong sa sepsis, na isang matinding reaksyon ng katawan sa isang impeksyon. Ang dahan-daang sepsis ay ang naging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng kanyang mga organs. Ito ay isang mabagal na masakit at kakilakilabot na kamatayan. Madaling mapipigilan ito sa pamamagitan ng medikal na pagsusuri at mga antibiotic. Dinala lamang siya ng paaralan sa isang ospital noong December 20, kung saan siya namatay sa loob lamang ng ilang minuto. Talagang masakit at mahirap pigilan ang galit ng isang pamilya, kung saan malalaman mo, ang ikinatay ng iyong anak, ay maaari sanang gamutin kung inaksyonan agad ng paaralan. Nakakasakit ng damdamin, si Taylor ang pangatlong estudyanteng namatay sa academy na iyon, mula nang magbukas ito, sa kabutihang palad, ito ngayon ay permanenteng sarado na. At noong 2021, nagsalita si Paris Hilton, laban sa mga pasilidad ng kabataan sa Utah. Iniulat, na si Paris ay dumanas ng kakilakilabot na pang-aabuso, sa isang pasilidad para sa mga magulong kabataan sa Utah. Noong 1990s, ayon sa kanya, ang pang-aabuso na tulad nito, ay nangyayari pa rin sa karamihan ng mga pasilidad sa ngayon. Sinusubukan niyang baguhin ang batas, at tumulong sa mga kabataan sa Utah. Ngunit sino ang nakakaalam kung gaano karaming iba pang mga kabataan ang nagdurusa at walang nagpoprotekta sa kanila. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.